Ngitian muli yung katabi mo at sabi mo, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Amen. Opo. So, bago po ang lahat, siguro may mga bagay lang po ako na i-remind for us to include in our prayers. Unang-una po, siguro sama natin sa panalangin, may super typhoon na po. So, kasalukuyan po nasa ating pong bansa. Pag-pray po natin yung mga kababayan natin na posible hong naapektuhan ng bagyo pong ito. And also at the same time, parang medyo imposible man, pero pangalawa, pag-pray pa rin natin yung sana gumanda pa rin ang panahon kahit na during our time of service sa Pandibulacan, dahil ito po yung mamaya po ay anniversary na po. So, tama ho ba? Wala ho muna ng classes ngayon. Tama po ba? Meron ba? Meron ba? Classes meron? Ha? Ano ba? Sorry po, hindi ko natanong na maaga. So, pakiantabay ho mamaya kung may classes po. No? Kasi right after po the service, medyo magliligpit agad, and at the same time ay kailangan nung makapunta agad sa Pandibulacan yung ibang mga manggagawa natin po at yung ibang mga gamit in support sa anniversary po doon. That's why please include in prayers po na kahit papaano ay medyo umayos ng kaunti pa rin yung panahon kahit na yung sa gawain lang ng Panginoon. At the same time, nawa yung mga in-invite nila ay makadalo po doon na para mabahaginan po na salita ng Panginoon. So let's pray for the salvation of souls doon po sa lugar po ng Bulacan. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. At salamat sa panibago pong opportunity na maawitan namin kayo, Lord, makapanambahan sa inyo, makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. And Lord, salamat sa bawat isang dinako nyo po dito, Panginoon. Patuloy na, Lord, ngayon pa lang ay idalin nyo na yung pagpapala, Lord, in response sa aming pong desire na sumamba, magpuri sa inyo, Panginoon. And even God, we also pray na even yung mga nanonood rin po sa kanilang tahanan, Lord, alam po namin na meron pong hinihipo kayo para po na makibahagi sa panambahan pong ito. Lord, we also extend our prayers, Lord, and blessings coming from you, Lord, sa buhay at pamilya po nila, Panginoon. At Lord, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng salita. Hiling namin na bigyan niyo kami ng karunungan, Lord, even ng kauhawan sa mensahe niyo, Panginoon. And Lord, give us discernment, Lord, to hear your voice clearly, God. Nang sa gayon, ito po ay aming pong pamuhay araw-araw, Panginoon. And Father, we rebuke ang lahat po ng gawa ng kaaway, ang lahat po ng hadlang, ang aming pong mga kasalanan o pagkukulang o maging mga tukso ng kaaway, mga panggugulo at kasinungalingan ng kaaway ay amin po itong winawasak at tinataboy sa lugar pong ito. Lord, we declare, Lord, ang pagsama, ang katagumpayan at kapangyarihan ng banal yung Espiritu ang siyang tumulong sa amin sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Kayo po yung maging tagapagsalita namin. Kayo po ang magturo sa amin. Marinig namin ng mainam ang iyo pong mga tinig sa mga oras pong ito. Itago niyo lang po ako, Lord, sa inyong likuran. Kayo po yung higit na makita at mapakinggan po namin sa mga oras pong ito. Salamat po. Ito ang aming pong panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin minsan pa ng malakas ang Panginoon. Amen. Na po. Ang title po, gaya nung nabanggit na rin ng ating song leader kaganina, ang pag-usap po natin ngayon ay pagbibigay ng pagmamahal sa Diyos. Na po, sabihin nga natin pagbibigay. Ayan, hopefully tayo po yung nagiging mapagbigay na. Amen. Dahil medyo may mga series ng ating pong pag-uusap po. So marami tayong pwedeng ibigay kay Lord. Tama ho ba? Na po. And bago ho ang lahat, alam ko, naniniwala ako, most of us na nandito ngayon, maging sila ho na nanonood sa kanilang tahanan, somehow we are convinced na mahal tayo ng Lord. Tama ho ba? Hello? Tingnan mo katabi mo, kumbinsido ba siyang mahal siya ng Panginoon? Ayan, po. Hindi ho, ang dami hong talata sa Bible, no? Rami hong mga verses sa Bible na nagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No, tama po yun. Marunong tayong magmahal kasi siya yung unang nagmahal po sa atin.
Na po at inibig tayo ng Diyos kahit nang hindi pa ho tayo kaibig-ibig. Ang normal na pagpapadaman ng pagmamahal, iba madaling mahalin yung mga taong kaibig-ibigin. Naintindihan mo, yung mabait sa'yo, na lagi nagbibigay sa'yo, bibigay ng oras, di ba, ng something na kinatutuwa mo, no? Ang dali nilang mahalin. Pero ang Diyos tayo, kahit na hindi pa tayo kaibig-ibig, sabi ng Bible, binuhos niya na ng todo-todo yung pagmamahal niya sa atin. And in response, mga kapatid, in response, dapat ganun rin ho tayo, mga kapatid. Atin rin pong ibigay yung pagmamahal sa Diyos. Kasi tayo po mga tao, tama ba? Alam ko mag-agree kayo, di ba? Alam ko tayong mga tao, kapag ka ikaw, no, gusto mo kapag ka ikaw may minamahal kang tao, gusto mo rin mag-respond rin siya ng pagmamahal sa iyo in return. Na wala hong nagmamahal sa atin ng para bang wala lang. Of course, sometimes, di ba, yung mga anak natin, kahit na dahil hindi pa sila marunong talaga mag-express rin ng love somehow, na para sa atin, in return, ay kahit na hindi tayo nababalikan ng pagmamahal, sometimes okay lang. Pero mga kapatid, malinaw po sa Biblia na ang Diyos ay, dinedesire niya po yung pagmamahal niya po, natin po sa Kanya. No, mayroon nga po ako nabasang quotation at sinulat ko po ito sa Bible ko. Sobrang tagal na po ng panahon na po. Sa lahat po na nagiging Bible ko, sinusulat ko po ito. Sabi po dito ng quotation, di ko lang ho alam kung kanino galing po ito. Pero nagustuhan ko po ng todo. Pakinggan niyo hong mabuti. Sabi dito, the most treasured gift we can give to God is one that He can never force us to give. Our love. Ulitin ko po, subukong i-translate sa Tagalog. Ang pinakamainam daw po, na regalo ang pwede nating ibigay sa Diyos ay yung bagay na hindi niya pwedeng ipuwersa po sa atin na ibigay. At yung po ay yung pagmamahal po natin sa Kanya. Kasi alam niyo po, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal is a personal thing. Tama ho ba? Hindi yan pwedeng gawin ng ibang tao para sa taong mahal mo, sa totoo lang. No, hindi ko pwedeng sabihin na, mahalin niyo yung asawa ko. Dahil mahal ko siya, kayo ang magmahal rin sa kanya. Siguro sa ibang paraan, hindi. Pero dapat ikaw na tao, ikaw yung magpapadama ng pagmamahal sa taong sinasabi mong mahal mo. The same thing lalo na sa Diyos. No, ang pagmamahal, it's a personal thing na pagpapadama higit sa lahat sa Diyos. At ito yung bagay na kung papansinin natin, hindi niya pinipersang gawin natin. Yes, sabi ng Bible, in the book of Deuteronomy, sa Old Testament pa lang, inuutos na ng Lord na mahalin natin siya. Na po? Inulit po yan ni Jesus mismo sa New Testament. Pero sabi po sa Old Testament, the book of Deuteronomy, samahan po niyo po ako sa pagbabasa ng malakas. 1, 2, 3, go. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Bigin mo si Yahweh ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Na po? So yung po yung sabi, sa English, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Now, alam nyo, nung una po, sabi ko nga, parang napaka-unfair naman ni Lord. Bakit yung pagmamahal kailangan buo, kailangan all, hindi pwedeng half. Tama ho ba? Yan yung, sa totoo lang, nung una ako nagbabasa ng Bible, yan yung naging sobrang tanong ko. Sabi ko, bakit ganun? Parang unfair naman ni Lord. Hindi ba ako pwedeng magmahal ng tao? Hindi ba ako pwedeng magmahal ng pamilya ko, ng asawa ko, ng mga anak ko? Bakit buong buo kailangan sa Kanya? Alam niyo po, totoo ho ito. Hindi ho pwedeng magkamali ang Diyos. Sa totoo lang kasi, matututo tayong, pakinggan niyo mabuti, matututo lang nating mahalin ang kapwa natin kapag minahal natin ng todo-todo si Lord, ang Panginoon sa buhay natin. Kasi magiging mali. Most of the ways ng pagmamahal natin sa tao, sa totoo lang, medyo may pagka-selfish yung puso natin eh. Sometimes nagmamahal tayo, bakit? Kasi gusto natin, na normal naman, kailangan mag-return back. Pero sometimes medyo may pagka-selfish. Pero pagka natutunan nating mahalin ang Diyos ng buong-buong puso, buong-buong lakas, that's the time natuturuan niya tayo ng totoong pagmamahal sa tao. Naintindihan mo ba? At huwag ho tayong magseselo sa Diyos. Amen ba? No, ang palagi nga nating tinuturo sa makabataan, maghahanap ka ng taong mas mahal ang Diyos kaysa sa'yo. May mga pinapayuhan tayo, parang negative, pero totoo ito. Sa totoo lang, yung maghahanap ka ng tao na ituturing kang ikaw yung pangalawa lang sa puso niya. Bakit? Kasi ang dapat na una sa puso niya ay ang Diyos.
Dahil kapag una niyang minahal si Lord, hindi ka niyan sasaktan. Hello, hindi ka niyan ipagpapalit. Kaya mas maghahanap ka ng taong mas mahal ang Diyos kaysa sa'yo. Naintindihan mo ba? Lalo na mga kabataan na nandyan, ha? Hello, yan yung unang-unang mga kapatid na mas magandang hanapin mo. Huwag yung pogi lang, kinindatan ka lang eh. Di ba? No, nag-smile lang eh, ang lalim lang ng dimple. Di ba? Nagpakit lang sa'yo eh, umuo ka na agad. Hindi ho yun. Ang sukatin mo yung pagmamahal niya sa Panginoon. Naintindihan po? So yun po yung sabi po dyan, no? So we are commanded, inutos yan ng Lord na mahalin natin siya. And even in the book of Hosea, chapter 6, verse 6, sabi, no, nagde-desire ang Lord na mahalin natin talaga siya. Hindi niya lang tayo inutusan, ninanais niya. Sabi diyan, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko. Sabi ng Panginoon yan, dinedesire niya yan. So sa English, sabi po yung steadfast love. God desires our steadfast love. So sabi diyan, at hindi handog. Pagkilala sa Diyos, sa halip na handog na, sinusunog. So makikita po natin yung desire ng Panginoong Diyos na mahalin natin siya in return. Bakit? Kasi pinakita niya na. Pinadama niya na noon pa yung kanyang pagmamahal. But the question is, ang pinakamahalagang tanong, mga kapatid, paano ba natin, maraming kapamaraanan, tama, ang ganda nung kanta kaganina, di ba? So maraming kapamaraanan para ipadama natin yung pagmamahal kay Lord. Tama ho ba? Hello? No, alam ko, marami po sa atin dito, alam na natin yung napakaganda ng libro ni Gary Chapman na Love Languages. No, yung pagpapadama ng pagmamahal. O yung lengguwahe ng pag-ibig. Na alam nyo, kasi mainam po yun na alam natin kung ano yung love language natin at nung taong mahal rin natin para nagtutugma. No? Nagpapanag po yung lengguwahe. Nasusundan ho ba? Maging ang Diyos, ganun rin ho dapat. Dapat alam natin, ano ba yung specific na ninanais ng Lord na pagpapadama natin ng pagmamahal sa Kanya. Ulitin ko, ang daming kapamaraanan para ipadama yung pagmamahal kay Lord. No, ilan ho dyan yung pag-awit sa Panginoon, no? Yung pagsamba kay Lord, yung paglilingkuran, yung pagbibigay. No, ang dami pong kapamaraanan for us to express our love for God. Pero wag niyo pong isasantabi, no? At pag-aaralan po natin yung ilan sa mga specific na mismo na sinasabi mismo ng Panginoong Diyos o ng Panginoong Jesus na kung mahal niyo ako, ito yung gagawin niyo. May mga ganyan po sa Bible para hindi na tayo malito. Kasi ayaw ng Diyos na nalilito tayo. Paano ba natin talaga, ano ba yung hinahanap ni Lord ng kapamaraanan natin para pagpadamahan siya ng pagmamahal? Naintindihan mo ba? Hello? Nasusundan po? So let's open our Bible. Ang una pong makikita po natin po dito na kapamaraanan po ng pagmamahal po na hinahanap po ng Panginoon. Makikita po natin po ito in the book of John chapter 14 verse 15. At the first point na paano natin ibibigay yung pagmamahal sa Diyos ay yung pagtanggap at pagsunod sa kanyang mga utos. Sabihin nga natin pagtanggap. Sigaw natin, pagsunod. Sabihin natin sa kanyang mga utos. And very clear po dito from this passage na kung mahal daw natin si Lord, ito yung gagawin natin sa Kanya. Nasamahan niyo po ako sa pagbabasa po ng malakas, verse 15, John 14:15. 1, 2, 3, go. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. No, paulit-ulit po ito, 3 beses po ito in the book of John chapter 14. Makikita rin natin yan, verse 21, verse 23 ng chapter 14, na sinasabi mismo ni Jesus na kung mahal niyo ako, tatanggapin niyo yung utos ko, susundin niyo yung mga utos ko. Na po? Na susundan ho ba? No, very clear po yan na alam niyo, makikilala kasi tayo ng mga tao kapag tayo po ay nagiging masunurin po sa Diyos. Na po, and the reason why, bakit po tayo umaattend ng church, umaattend tayo ng Bible study, bakit tayo nagbabasa ng Bible, bakit tayo nagdi-devotion, una, para malaman natin ano ba yung mga utos ng Panginoon. At hindi lang natin mapakinggan, hindi lang natin mabasa, but the end goal of this ay ating pong sundin, ating pong isapamuhay.
Hello, kaya po kung masusukat kung gaano natin kamahal ang Diyos, ay kung gaano natin sinusunod ang kanyang mga utos. Hello, nasusundan po ba? No, yung po yung doon natin masasabing mahal talaga natin si Lord kung nagiging masunurin tayo sa Kanya. Sinusunod natin araw-araw yung utos ng Panginoon. Kaya po tama po si Santiago, sabi po in the book of James chapter 1, sabi po dyan, basahin nga po natin ng malakas po ito. 1, 2, 3, go. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So napakalinaw pong sinasabi ng Bible dyan. So kailangan talaga yung pamumuhay ng naaayon sa salita ng Panginoon. Nasusundan po? Kaya pong sabi po ni Santiago, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo at hindi isinasagawa, dinadaya natin sino? Si Lord ba? Hindi, yung sarili ho natin yung dinadaya natin. No, kaya sabi sa English, ang ganda, be doers of the word, not just hearers of the word of God. Wag ho tayo, maganda ho yung nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. That's why in-encourage nga natin, tama ho ba? Umattend kayo ng Bible study or kung gusto nyo magkaroon ng Bible study sa bahay nyo, magsabi lang ho kayo sa amin dahil willing kaming mag-conduct ng mga Bible study sa bahay-bahay. Umattend kayo ng Sunday services. Bakit napakahalaga na tayo po ay araw-araw? From time to time, every Sunday magkakasamang nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ganun rin kahalaga yung araw-araw ho nating pagde-devotion. At yung pagbabasa ho ng Biblia. At totoo ho yung kasabihang na ang love ay ini-spell mo dapat ng time. Tama ho ba? Tama ho yung kasabihan na yon. Love spells T-I-M-E. Kung talagang mahal mo, even sa tao, kung mahal mo siya, paglalaanan mo siya ng panahon. At kung mahal natin ng Diyos, paglalaanan natin siya ng panahon. Hello. Tama ho ba? Nasusundan mo ba? Tanungin mo katabi mo, mahal mo ba talaga si Lord? Sabi mo sa Kanya, dapat palagi kang may time sa Kanya. Intindihan po. Di ba? Normal yan sa tao, di ba? Yung sabihin palagi na lang, mahal ka, tapos hindi mo mahagilap, hindi hindi mo mahagilap at hindi mo Yan, sorry po. Yan, mahal kita. Baka tumaob ka dyan eh. Sorry po. Medyo, bantayan nyo lang some of the chairs ay medyo defective na ng konti. At medyo madalos yung sahig natin kaya gumagano na baka lang. Ayan. Sorry po. Sorry sa interruption. Yung mga nasa bahay, pasensya na ako. Hindi nyo na. Okay po. Naintindihan nyo ba? Ulitin ko po. Love spells time. Na po? Kung mahal natin ng tao, maglalaan tayo ng panahon sa Kanya. Kaya yung mga taong sabi, mga boyfriend, girlfriend, tas walang panahon sa'yo, naku, gino-joke ka lang yan. Baka hindi ka mahal niyan. Tama mo ba? Nasusundan mo ba? Baka hindi ka, sa katotohanan lang, di ba? Ni wala sa tabi mo, di ba? Na, nag-i-inject pa ng yun naman yung totoo ho talaga. At ganun rin po sa Panginoon, ganun rin ho sa Lord. Kung gaano natin siya kamahal ay yung po yung ganun po tayo naglalaan ng panahon po sa Kanya. Na po? At bakit tayo naglalaan ng panahon sa Kanya? Para malaman natin yung mga utos niya at higit nating masunod at maisapamuhay ang utos ng Panginoon. Kasi alam niyo po, totoo yun eh. Ang Biblia ho ay manual ho yan ng buhay. Sa totoo lang, nandyan ho, nakasulat na ho dyan ang lahat po ng mga mahalaga na prinsipyo sa buhay dito sa mundo para hindi tayo magkamali, para pagpalain po ng Diyos, para ang buhay natin, ng pamilya natin, para maging matagumpay tayo sa buhay. Sa totoo lang, nasa Biblia na ho lahat. Naniniwala ko sapat ang turo ng Bible. Na po, binigay na ho yan ng Diyos sa atin para pong maging maayos ang buhay natin dito sa mundo. Kaya tama yung acronym ng yung Biblia ay, iba, ano yung sabi doon? No, basic instructions before leaving earth. No? Yun ho yung talaga napakagandang paalala. No po?
No, ito yung mga basic instructions, no, na dapat natin pong maintindihan dito po sa mundo. No, po, kaya hindi ho dapat tayo, no, nananatiling tagapakinig lang. Yan po yung sabi po ng Bible. Then pangalawa, paano natin mapapadama o maibibigay yung pagmamahal natin kay Lord? Una, yung pagtanggap at pagsunod sa kanyang mga utos. Kailangan natin itong tanggapin at kailangan natin itong sundin. Naintindihan mo ba? Pangalawa po, paano natin maibibigay yung pagmamahal natin sa Diyos o may papadama yung pagmamahal kay Lord? Pangalawa pong paalala ay kailangan nating matutunan yung pagmamahal sa kapatiran at sa gawain ng Panginoon. Sabihin nga natin, pagmamahal sa kapatiran. Sabihin natin, pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Yan. Muli, tama, ang ganda nung sinabi ng song leader natin kaganina. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal kita sa Panginoon. Ayan. Okay. Sabi nung iba, sayang, dapat doon na ako tumabi sa crush ko. No, okay. No, iba, alam nyo, yung Bible po ay may turo po ng brotherly and sisterly love. No, na yan po talaga yung tinuturo ho ng Biblia. Hindi yung masama na sabihin, mahal kita sa Panginoon, kapatid. Kasi minahal rin ako ng Lord. Naintindihan mo ba? At ito po yung very clear na sinasabi ng mga Biblia. Na una, sabi ng Biblia, di ba kung mahal, sabi ni Jesus mismo, kung totoong mahal niyo ako, tatanggapin niyo at susundin yung mga utos ko. Pangalawa, ito ho yun. Kung totoong mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin yung kapwa natin mananampalataya. And also mamahalin natin yung gawain ng Panginoon. Kaya po ang gandang paalala, sabi po in the book of 1 John, sabi po ni Apostol Juan, in the book of 1 John, samahan niyo po ako sa pagbabasa, verses 19 to 21. Basahin po natin po ng malakas para sa Panginoon. 1, 2, 3, go! Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Napakalinaw po. Balikan po natin yung verse 19, Brad, verse 19. So sabi po doon, no, tama yung, marunong tayong magmahal kasi si Lord yung unang nagpadama ng pagmamahal po sa atin. Kaya po alam nyo, marami ho, di ba, tayo, most of us na hindi pa tayo, lalo na nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Sa totoo lang, no, parang sali-saliwa yung pagmamahal natin eh. No po, na normal, makapatid, sa mga taong wala pang totoong pagkakilala at pananampalataya kay Lord, no, naliligaw yung expression of love. Naintindihan, no? Kaya po, alam nyo dati, nung wala pa po akong relasyon sa Panginoon, meron kasing kulang sa akin eh. Parang yun yung nararamdaman ko, parang may kulang sa buhay ko eh. Kaya nung time na yun, nahanap ko yung pagmamahal. No, akala ko masusumpungan ko sa barkada, masusumpungan ko sa bisyo, masusumpungan ko sa tao, pero hindi enough yung love na yun. Kulang palagi. Naintindihan mo ba? Parang yung story sa Bible, di ba? Yung story sa Biblia, yung babae sa balon, di ba? Sabi ng Lord sa kanya, sunduin mo yung asawa mo. Sabi niya, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama. Kasi nagkaroon ka na ng 5 asawa, pero yung pang-anim mong asawa, hindi mo pa rin asawa. Yung kinakasama mo, hindi mo pa rin asawa. Tama ho ba? Salamat na lang sa Lord. Bakit? Kasi yung pang-7, yung Panginoon na. Lalaki sa buhay niya. Hello? Apo, nasusundan ho ba? At alam ni Lord na sabi ng Panginoon, parang sinasabi ng Lord, meron kang kauhawan sa puso. Nauuhaw ka sa pagmamahal, pero hindi tao ang pupuno sa pagmamahal na yan. At hindi mga bagay, at hindi po mga bisyo. Kundi ang relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Naintindihan mo ba? No, yun po yung sabi, tayo umiibig. Bakit? Kasi sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi mo sa katabi mo, una kang minahal ng Panginoon.
Sabi mo sa kanya, kahit hindi mo pa siya mahal dati, love ka na ni Lord. Amen? No? Tama naman ho, di ba? Sino ba dito magsasabing mahal na natin agad ng Lord dati? Hindi. Sa totoo lang, sinasaktan natin ang Diyos dati. Kaaway tayo ng Diyos dati. Yun yung sabi ng Bible. Ang hirap man tanggapin. Pero nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, sabi ng Bible, kaaway tayo ng Diyos. Kaaway natin ng Panginoon. No? Pero nung tinanggap natin siya, doon po natin natutunan. Kaya next verse 20 uli. Sabi po ng Bible, verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay, no, may sinungaling ba dito? Ako lang ba? Naintindihan, no? Hindi ako nagsabi niyan, ang Biblia, napakalinaw. No, po, kung sinasabi mong mahal mo si Lord, no, pero galit ka sa kapatid mo, sabi ng Bible, sinungaling. No, po, kasama na daw asawa doon. Ayan. No, parang may asawa magkagalit ngayon. Intindihan nyo ba? No, po, yun po yung sabi po ng Bible. No, po? Yun yung sabi ng Bible. Napakalinaw. Kaya po bakit daw? Bakit daw? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kasi totoo, kaya makinig mabuti. Kaya tama ho ang Biblia, ang Diyos ho kasi ay Espiritu. No, kaya hindi natin kailangan ng imahe, ng rebulto. No, napakalino sabi ang Diyos, hindi natin kayang makita Kasi bakit? Espiritu ang Diyos. Dati siyang nagkatawang tao, pero napakalinaw, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Tama ho ba? Hello? No, kaya minsan, di ba kapag yung totoo yung ating pananambahan si Lord, makikita mo, mararamdaman mo yung pagmamahal, yung kalapitan ng Diyos sa'yo Nasusundan ho? Kaya napakalinaw, tama ho itong talata po sa Bible. So sabi diyan, no, kung yung Diyos na hindi natin makita, sasabihin natin mahal natin siya, pero yung paano natin mamahalin ng Diyos, yung taong ang nakikita natin. Inis na inis tayo, kumukulo yung dugo natin. Na po? Hello, marinig lang natin yung pangalan, maamoy lang natin yung pabango. Naku, yan na naman tong tao na to. Nakukuha. Minsan, anino pa lang, nagalaitin na tayo. No, minsan, kaya kapangalan pa lang, di ba? Pero naalala mo yung taong na nakita sa'yo, naku, ayaw kita makita. Bakit? Kasi kapangalan mo yung nanloko sa akin dati. No? Naintindihan mo ba? Alam niyo po, so ito ho yung tinuturo ho ng Lord sa atin. Kailangan ho nating matutunan. Alam ko po mahirap po. Sometimes lalo kapag ka nasaktan ka, no, lalo kapag ka nautangan ka, hindi ka binayaan, di ba? Parang talaga nakakakulo ng dugo. Pero kailangan nating matutunan kasi ganun po ang pagpakita at pagpapadama ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, lahat tayo, pinatawad lang tayo. Na po? Ng Panginoong Diyos sa lahat ng kasalanan natin. Kasi what if kung ganun ng Lord? No, sabi ko napakabait ng Lord. Bakit? Kasi hindi natin siya katulad magmahal. Tama ho ba? Kasi tayo, mahal natin yung taong mahal rin lang tayo at kaibig-ibig. No, pero ang Diyos hindi ganun At tinuturuan niya tayo na magmahal rin kung paano siya marunong magmahal sa atin. Na kahit tayo, hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng lubos ng Panginoon. Muli sabi mo sa katabi mo nga, mahal kita sa Panginoon. Ba din? Hindi. With feelings daw, pati mahal kita. May topic pa, parang nanulak pa ata Naintindihan po. Yun po yung, sabi po, na paalala po ng Bible. No? So kung totoong mahal natin ng Lord, matututunan nating mahalin yung kapwa natin, lalo na yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kahit na ang kulit niyan. Naintindihan, no? Kahit na inis ka dyan, gusto mo nang tirisin yan, kailangan mahalin natin yan. At ganun po ang church, mga kapatid, please, no? Wag ho kayong mag-expect, no, na dito sa loob ng church,
kung gaano kakabait, ganun kabait yung mga tao dito. Hindi ho. Magkakaiba ho tayo ng ugali. Magkakaiba ho tayo ng pamilyang pinanggalingan at kinalakihan. Kaya don't expect na dapat kasing bait mo sila. Hindi ho. Nasusundan po ba? Hello? Na po? So, kailangan nating mahalin. Kaya habang ginagawa ko to, naalala ko yung yung tanong ni Lord, 'di ba, nung namatay si Jesus, muli siya nabuhay, tama ho ba? Tapos sabi ng Lord, 'di ba, may personal and intimate conversation si Lord tsaka si Peter. Tama ho, natatandaan niyo yung story. Kaya ang sabi ng Lord kay Peter, talagang winan-on-one niya si Pedro eh. Di ba? Bago siya muling bumalik sa langit, di ba? At anong sabi ni Jesus kay Peter? Sabi niya, Peter, talagang mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Na po, ano po yung sagot po ni Peter? In the book of John chapter 14, kapatid. Andiyan ba? Naisama ko ba? John 21, sorry. 21 verse 14 or 15. So sabi po dyan, samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng malakas. 1, 2, 3, go. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Pakibalik din, doon pa rin. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Na po? Sabi ni Lord kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Anong sagot ni Peter? Sabi, opo, mahal ko po kayo. So sabi ng Panginoon Jesus, kung totoong mahal mo ako, sabi niya, pakainin mo yung aking mga batang tupa. At hindi lang po ito, kung babasahin natin yung verse, ito pong verse 15, verse 21, 23, 24, no, 3 beses po na tinanong ni Jesus si Pedro, na Pedro, mahal mo ba ako talaga? No, bandang huli nga, di ba, medyo parang akin lang po ito, parang nakukulitan na nga si Pedro, na Lord, sabi niya, di ba, alam niyo ang lahat ng bagay. No? Pero anong sabi ng Panginoon? Alagaan mo yung mga tupa ko. Pakainin mo yung tupa ko. Anong ibig sabihin po doon? Magkaroon ka ng malasakit sa gawain ng Panginoon, sa mga tupa. Na po, so masasabi nating mahal natin si Lord kapag mahal natin yung kapatiran natin at mahal po natin yung gawain ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng concern and malasakit. Nasusundan ho ba? Na binibigay natin yung best natin para sa gawain ng Panginoon. No, yun po yung tinutukoy po dyan ng Biblia. Alam nyo, meron lang po ako napakinggan pong preacher. Sabi nila, so parang ito yung difference ng, si John, alam niya na mahal siya ng Diyos. No, pero si Peter, mahal niya lang daw ang Diyos. Alam nyo, in my opinion, naniniwala ko parehong mahalaga. Pakinggan niyo ako mabuti. Parehong mahalaga na dapat alam natin, malinaw sa atin kung gaano tayo kamahal ni Lord. Tama ho ba? Hello? Pero hindi po dapat nananatili doon na alam lang nating mahal tayo ng Diyos. Bakit? Kasi dapat rin in response, minamahal rin natin ang Diyos. No, kaya alam nyo nga ho, di ba? Parang kung mapapansin po natin sa Bible, isa ho sa binabantayan ng Lord sa atin ay yung ating pong pagmamahal sa Kanya. No, sabi nga, ang isa sa palatandaan sa bago dumating ang Panginoon, ano sabi ng Bible? The love of most will grow cold. Maraming mananampalataya ang manlalamig sa kanilang pagmamahal sa Diyos. So kailangan rin natin talagang bantayan ho yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Na po? So kailangan nating mahalin yung kapatiran at yung gawain ng Panginoon. So paano ho ba natin mamahalin yung gawain ng Panginoon? Paano ho ba natin mamahalin po yung church ng Panginoon? No, marami pong kapamaraanan, no? Kaya nga po hindi ho aksidente,
may mga paghahambing o paghahalintulad po ang Diyos sa kanya pong simbahan, sa kanya pong kawan. No? So parang katulad dito na kinumpara ang isang gawain ng Panginoon sa isang kawan ng mga tupa. So dapat natututo tayong pakainin, alagaan, pagbalasakitan, yung mga tupa. At ang isa pa pong paghahambing po ng Biblia sa mga anak ng Diyos, tayo po ay katawan ni Kristo. Hello. Na sinasabi ng Bible, may isang katawan pero maraming bahagi. Kaya tayo po dapat bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, inaalam natin ano ba yung part ko, ano ba yung calling ko, paano ba ako makakapaglingkuran sa Diyos? Susundan ho ba? Diyan natin masasabing mahal natin ang gawain ng Panginoon. Kapag hindi tayo nananatiling tagaupo, hindi tayo nananatili lang na tanggap lang ng tanggap, dapat in return tayo ay natututo na rin magbigay sa iba. Natututo tayong maglingkod sa iba. Nasusundan ho? Hindi mo kinakailangan maging pastor kasi hindi lahat naman talaga lahat pastor. Alam niyo, palagi ko nga na-share dito sa church, ang unang-unang ministry ko sa church ay ako po'y tagawalis ng simbahan. Yan talaga yung unang-unang ministry ko. Hindi ko makalimutan pa nga yun. Naka-long sleeve pa ako kasi sabi ng pastor ko, gusto mo maglingkod? Boyet, sabi niya, pumunta ka ng linggo ng umaga. So, akala ko kung anong gagawin ko, nag-long sleeve pa ako. Yung pala sabi ng pastor, magwalis tayo dito. Maglatag tayo ng upuan. So, naka-long sleeve pa ako, nagwawalis lang ako ng simbahan at nagpupunos ng mga upuan, naglalatag ng upuan. Pero, alam niyo, doon ako natuto Doon ako natuto. Sa mga maliliit at simpleng gawain. Doon ko unang naipadama yung pagmamahal ko sa Panginoon. Kasi gagawin ko to kasi mahal ko ang Panginoon May tao mang nakakakita o wala, gagawin ko to para kay Lord to. Hindi ko to ginagawa para sa tao. So, napakagandang paalala po niyan na huwag mong iisipin na ginagawa mo yan kasi para sa tao. Mali, hindi. Gagawin mo yan para kay Lord. Nasusundan ho ba? Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, kung talagang mahal mo si Lord, maglilingkod ka para sa Kanya. Magmamalasakit ka para sa gawain ng Panginoon. Then last na po ito. Last na paalala. Marami hong kapamaraanan. Again, maraming kapamaraanan para maipadama yung pagmamahal sa Panginoon. Pero gusto ko lang pong bigyan ng emphasis po itong tatlong malilinaw na sinabi mismo ng Biblia na kung mahal natin siya, ito yung gagawin natin. Ano po yung una? Kung mahal natin si Lord, tatanggapin natin at susundin yung kanyang mga utos. Pangalawa, kung totoong mahal natin ng Panginoon, mamahalin natin yung kapatiran natin, yung kapwa mananampalataya at yung gawain ng Panginoon. Pagmamalasakitan po natin. Then thirdly, and last, ay kung totoong mahal natin ng Panginoon, ay matututunan natin yung pagmamahal sa mga taong wala pang kaligtasan. Sabihin natin, pagmamahal. Sabihin natin, sa mga taong wala pang kaligtasan. Totoo ho ito. Sabi nga po sa Bible, in the book of Romans chapter 5 verse 8, dito na ho tayong mag-end. Romans chapter 5 verse 8. So sabi ho dyan, samahan niyo po ako sa pagbabasa ho ng malakas. 1, 2, 3, go! Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, nababanggit ko na rin nga ho yung kaganina paulit-ulit. Ito ho yung talata pong pinagmulan po niyan. Kung meron pong higit na mahal rin po ang Diyos, lahat ng tao mahal niya. Pero sa totoo lang, sobrang mahal po ng Lord, lalo na yung mga taong wala pa pong kaligtasan. Bakit? Kasi ayaw niya hong mapahamak. Ang uulitin natin, ang impyerno, hindi ho yung ginawa para sa tao. Sa totoo lang, para kay Satanas yan at sa mga demonyo. Naintindihan mo ba? Kaya lang, dahil si Satanas, hindi niya kayang gantihan ng Diyos ng direkta, ang ginagantihan niya yung mga taong mahal po ng Diyos. Kaya hinihimok niya ang mga tao na tumalikod sa Diyos para mapunta rin sa impyerno balang araw.
No, kaya nga ho, sa sobrang mahal po ng Panginoong Diyos, di ba sabi ng Bible, inalay niya yung buhay niya doon po sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi ayaw niyang may isang taong mapahamak. Kaya masasabi nating mahal natin si Lord kung mamahalin rin natin yung mga taong mahal na mahal po ng Diyos. At ang isa ho sa mga tao pong mahal na mahal po ng Diyos, yung mga taong wala pa hong personal na pagkakilala sa Kanya. Naintindihan mo ba? Kaya po, ganun ho napakahalaga ako. Kaya nga ako excited ako itong magiging class 401 natin eh. No? Excited ako ng todo. Bakit? Kasi maglalaan tayo ng panahon. I-encourage ko po as in lahat talaga tayo dito. No po? Lahat tayo dito kailangan nating lumabas para po mag-share sa mga tao sa labas. Kasi baka hindi na natin nagagawa. Baka hindi na ho natin nagagawa. Kaya yung question nga na, kailan ba yung huling panahon na, di ba? So balikan nyo ho, yung wala ho dito no Sunday, hindi nakapanood service, balikan nyo ho yung last message natin, yung pagbibigay ng patotoo. Napakahalagang paalala ni Lord yan sa atin. Kailan ho ba tayo, ulitin ko muli yung tanong, kailan ho ba tayo muli na nag-share sa kapwa natin? Nagpatotoo, binahagi mo yung kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Shinare mo kung paano naging pagpapala ang Diyos sa'yo. Kaya po dito po sa church, pakinggan nyo hong mabuti, dito ho sa church na to, bago ho namin kayo tuturuan pong tubugtog ng gitara, sumayaw, o anumang paglilingkuran, dapat marunong ho muna tayong mag-share ng mabuting balita. Kasi ito ho yung pinakamahalagang utos ng Biblia. Kaya tinatawag hong the greatest commandment. Na sabi ng Bible, we need to go and make disciples of all nations. Na po? Sabi in the book of Acts, chapter 1, verse 8, you shall be my witnesses. Kailangan nating magpatotoo. Susunod ho ba? No, palagi nating remind dito sa church, hindi niya sinabing, you shall be my attorneys. You shall be my lawyer. Hindi. No, iba ho yung attorney sa witness. Na po? Ang attorney, talagang magtatanggol. Ipagtatanggol niya yung kanyang kliyente. Pero ang witness, hindi, testigo ka lang. Yun yung sabi, yun yung calling natin, mag-witness lang. Na po? Sabihin mo lang sa ibang tao kung ano yung nakita mo, ano yung narinig mo, ano yung naramdaman mo, ano yung ginawa ng Lord sa'yo, yun na yung pagpapatotoo. Naintindihan mo ba? Sino na nga ho dito yung hindi pa ho nakakapag-class 401? Pwede ho mapakitaas yung kamay. Ayan, marami-rami pa. Yan, sige po. So, ma-excite ho tayo, no? Kasi ako yan yung pinaka-paborito kong ituro. Hindi ho ako nawawala sa pagtuturo ng class 401. Kasi talagang excited ho ako pagka may class 401. No? Kasi talagang lalabas ho tayo. Naintindihan mo ba? At by this time, no, lahat ho, ulitin ko, nagpapauna na ako. Pagka nag-class 401, lahat ho tayo ay kailangan hong lumabas. Kahit yung magbigay lang tayo ng evangelistic tract sa labas, isa na huyang paraan ng pag-share ng gospel, ng mabuting balita. Nasusundan po? Kaya magsimula ho tayo, lalo na po, no, kung meron tayong mga kakilala, kaibigan, ilapit natin sila sa Panginoon. Unang-una, pag-pray natin sila. Kung totoong mahal natin sila, ipagdadasal natin sila. At kung totoong mahal natin sila, ibabahagi natin yung kaligtasan na mayroon tayo sa kanila. Nasusundan ho ba? Na po? So kaya ngayon pa lang ay kailangan na ho natin pong ipaghandaan po ito, yung pagmamahal sa mga wala pa hong pagkakilala sa Panginoon. Na po. And as we end, na po, tayo po tayong lahat. At may we invite the worship team na po bago ho tayo mag-pray. Bago ho tayong manalangin. So, alam nyo, masyado hong naging palaisipan ho sa akin ng todo, yung ang Diyos ho ay, no, para bang sa totoo lang, parang hindi niya generally, wag ho kayo maliligaw o malipon ng pakinig po dito. Ang Diyos, parang hindi niya ho sinusukat yung ating pong pagmamahal po sa Kanya completely. Parang hindi ho. Parang hindi. No, kasi, di ba, some of the lessons,
nakita natin, di ba, ang faith, talagang sinusukat niya, very clear. Pakinggan nyo makinig kong mabuti, wag ko kayo mawawala po dito. Di ba nung nag-aral tayo ng pananampalataya, parang very specific. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus mismo, sinusukat niya yung faith natin. Kaya nasasabi niya, naku, walang pananampalataya itong mga taong to. Tama ho ba? At may pagkakataon, sabi niya, ang liit naman ng faith nila. O kaya naman, sabi ng Panginoong Jesus, ang laki naman ng faith nitong tao na to. Pero in terms of love, parang wala ho kung ganung makita ho sa Bible na specifically sinasabi ni Lord, ni Jesus mismo na nabanggit niya sa Biblia na ang laki ng pagmamahal o ang liit ng pagmamahal nitong tao na to. O walang pagmamahal po ito. Yung faith, yung very specific na po. Siguro indirectly. Sometimes, merong mga ganong passages na parang. Pero yung direkta ay parang wala. Pero ang nakakamangha po na po, ang Lord, hindi niya specifically sinusukat yung love natin sa Kanya. Pero ang sabi ng Bible, inaalala niya yung pagmamahal natin sa Kanya. Nasabi nga natin, inaalala. Mas malakas, sigaw natin, inaalala ng Diyos. No, kaya po yung isa po sa passage in the book of Revelation, napakaganda po nitong paalala po sa atin. Sabi po ng Bible as we end na po dito. Samahan nyo nga po ko sa pagbabasa ho ng malakas ng huling talata po ito. 1, 2, 3, go. Isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Yan na po. So sabi ng Lord sa kanila, sa mga isang simbahan po doon, sabi niya, sabi ng Bible, ang gagaling nyo Sobrang tatalino nyo, ang gagaling nyo maglingkuran, ang gagaling nyo magturo, no, nasa inyo na ang lahat. Pero sabi ni Jesus mismo doon sa church na yon, pero kung merong isang bagay ako na ayaw ko na sa'yo, iniwan mo na yung first love mo sa akin. Iniwan mo na yung dati mong pagmamahal sa akin. Di ba sometimes sa mga mag-asawa, di ba? Minsan posible nakakarinig ka, naku dati nung nanliligaw ka pa lang, puro ka padala ng bulaklak, padala ka ng chocolates. Bakit ngayon wala na? Di ba? Dati nung nanliligaw ka pa lang, madalas mo akong dinidate. Pero ngayon parang hindi na. Daho ba? Na sometimes bilang isang tao, parang naghahanap ka na sana katulad pa rin nung dati. Alam niyo, ganun rin ho ang Diyos. Ganun rin ang Panginoon na masasabi ho natin dito. Very clear po from this passage na kung meron siyang binabantayan. Sa totoo lang, kasi iba ho yung expression natin ng love sa Kanya Kaya parang huwag ako yung mamali parang hindi niya sinusukat specifically, pero individually, inaalala niya. No, yun po yung malinaw, inaalala niya yung mga dati nating ginagawa sa Kanya. Kaya dapat ang isa sa magandang bagay, kasi tama nga, di ba, sabi ng palatandaan sa huling panahon, maraming tao ang tatalikod sa Diyos. Bakit? Kasi yung pagmamahal nila kay Lord ay nawawala na, nanlalamig na. Kaya isa sa magandang naniniwala kung paalala ng Lord sa atin, gaano ba nating kamahal pa rin ngayon ang Panginoon? Isa ho ba tayo sasabihin niya na, nako, di mo na ako love katulad nung dati. Di ba ang ganda nung isa sa song ni Gary V, di ba, na dati-rati, di ba, sabi, naawitan mo pa ako. Di ba, pag-istig mo pa lang sa umaga, ang hawak mo, Bible agad. Pero ngayon, cellphone na. Naintindihan mo ba? Dati bago ka pumasok sa eskwela, sa trabaho, nag-worship ka pa sa akin. Pero ngayon, hindi mo na ako pinaglalaanan ng panahon. Naintindihan mo ba? Nanawa, mga kapatid, ito ho'y paalala ho ng Diyos sa atin. Kung meron ho tayong babantayan, Lord, balik mo yung dati kong love sa'yo. Yung dati kong pagmamahal sa'yo. Naintindihan mo ba? Pwede bang awitan po muna natin yung Panginoon? At pwede bang palakpakan natin yung Lord? Let's give the glory to God. Let's worship the Lord. Sige, mas malakas yung palakpak para po sa Panginoon yan. And let's welcome the Holy Spirit in this place.
Hallelujah, hallelujah. We worship you, we honor you. Father, we give you glory, we give you honor, God. Life to you, Father. Banal na Espiritu, Lord, wini-welcome namin kayo sa lugar na to. Yes, Lord. Allow us to worship in spirit and in truth, Lord. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat po. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y binibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sama-sama nating awitin sa Panginoon. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay
sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, O Diyos. Napakabuti mo, Lord. Hindi kayo nagbabago. By this time, ayoko pong sayangin tong time na to. Baka meron pong nandito ngayon na inalaw ng Lord, na nandito ka ngayon, hindi kita kilala, hindi ka namin kilala, pero one thing for sure, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ko alam yung pinagdaraanan mo, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, sa pamilya. Pero one thing na sinasabi ng Panginoon na naniniwala ko, kaya ka dinala ng Lord dito, maging ikaw na nanonood sa iyong mga tahanan. Hindi ka naman namin personal na kilala, pero iinalaw ng Lord na makapanood ka ngayon ng mensaheng ito. At kung hindi mo pa kilala ng lubos ang Panginoon, nais ng Lord na ibuhos yung pagmamahal niya sa iyo, maging sa buong sambahayan mo. Pero the first thing na kailangan nating gawin para po lubos na maranasan ang kabutihan, ang pagmamahal ng Panginoon, ay kailangan natin siyang tanggapin sa puso natin. Kung hindi mo pa ginagawa po ito, inaanyayahan kita, pwede kang sumunod sa simpleng panalangin na ito. Lalo if this is your first time na dumalo, makapakinig ng mensahe na ito, if this is your first time, at hindi mo pa lubos na sinusuko ang Panginoon, ginawa po namin ito, ginawa ko po ito way back a long time ago at hindi ko pinagsisisihan. Pwedeng sabihin mong kilala mo na ang Diyos, pero hindi po sapat yung pagkakilala kay Lord. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, kailangan natin siyang sampalatayanan. Kailangan natin ibukas yung puso natin sa Kanya. At kung ito yung nais mo, na maranasan mo rin yung pagmamahal, yung lubos na pagmamahal ng Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, sumunod ka lang sa simpleng panalangin to na nanggagaling sa puso mo at lumalabas sa labi mo. Huwag kang mahiya, walang nanonood sa'yo, walang nakikinig sa'yo ngayon. Si Lord lang ang nanonood at pinakikinggan ng bawat panalangin natin ngayon dito. Ayokong sayangin tong time na to. Baka meron kahit isa lang na magbibigay ng buhay sa Panginoon. Sabihin mo, kung ito yung prayer mo, ito yung desire ng heart mo, sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, laksan nun natin, huwag ko tayong mahiya. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal mo po sa akin. Panginoon, inaamin ko po na ako'y nalayo sa iyo dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula po pagkabata hanggang sa mga oras pong ito. Binubuksan ko po ang aking pong puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa puso ko ngayon at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo pong aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa diwa ng panalangin at nakayuko at nakapikit. Gusto ko lang pong ipagdasal personally na po sa iyong kinakatayuan. Kung sumunod ka sa panalangin na to, ito yung kauna-unahan mo mag-pray ng ganito ng seryoso. Taas mo lang yung kamay mo. Gusto ko kahit nandiyan ka lang sa kinakatayo mo, gusto lang kitang ipag-pray at as tanda ng iyong pananampalataya kay Lord. Sige, taas mo yung kamay mo. Amen. Praise God sa mga sumunod na panalangin. Amen. Lord, salamat po, Diyos. Salamat sa mga kapatid ko pong nagtaas ng kamay at lalo na yung mga first time, Panginoon, na sumabay sa panalangin ng pagtanggap sa iyo. Lord, hinihiling ko po ang iyong kapangyarihan. Lord, gaya ng pinag-aralan po namin, Lord, ibuhos niyo po ang iyong dakila at makapangyarihang pagmamahal sa kanila. Lord, kayo yung higit na nakakaalam kung ano yung kanilang sitwasyon ngayon, Panginoon. Lord, I pray, God, na Lord, uuwi sila, O Diyos, na dala-dala ang iyong pagpapala, dala-dala, O Diyos, Panginoon, ang himala niyo, Panginoon, at Lord, patunayan niyo po sa kanila na kayo po yung Diyos na buhay, kayo po yung Diyos na totoo, kayo po yung Diyos na makapangyarihan, at kayo po yung totoong nagmamahal po sa amin, at hindi kami iiwan kailanman, Panginoon, at hindi niyo kami papabayaan. Salamat po. Salamat, Lord. Continually assure them, Lord. Bigyan mo sila ng kapayapaan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Nasasamahan niyo sila. Natutulungan niyo po sila. Paghihimalaan niyo po, mga kapatid ko pong ito, Panginoon. Salamat po.
Salamat sa pagdala niyo sa kanila dito. And I pray, God, na Panginoon, hayaan niyo po na hindi po nawa ito yung huli. Bagkus ito po yung panimula ng kanila pong paglakad at paglapit sa inyo at paglalim sa pagkakilala at pagmamahal po sa inyo, Panginoon. Aming Ama, salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Taas po natin lahat yung mga kamay po natin sa mga oras pong ito. As we end in prayer. Lord, salamat. Salamat sa panahon na makapanambahan. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan. And Father, I pray, Lord, na manatili po sa aming mga puso at kaisipan ang mga mensahe na nais niyong sabihin sa amin. At Lord, I pray na, Lord, alam po namin, hindi namin kayo malilimitahan. Maging pag-uwi namin, kaya niyo kaming kausapin, Lord. And Lord, I pray, God, na ipaalala niyo po sa amin ang mga nais niyong sabihin, Lord. Lord, una po sa lahat, patawarin niyo po kami. Lord, kung hindi na namin kayo mahal, katulad po ng dati. Lord, kung nawawala na kami ng panahon sa iyo, patawarin niyo po kami kung hindi na kami naglalaan ng panahon sa panalangin, sa pagde-devotion, sa pagbabasa ng Bible. Lord, patawarin niyo po kami, Lord, kung hindi kami, Lord, na i-express yung aming pagmamahal sa kapatiran, sa pagmamalasakit sa gawain niyo, patawarin niyo kami. At patawarin niyo rin po kami, O Diyos, Lord, kung hindi ka na namin kinikwento sa ibang tao. Lord, kung hindi ka na bukang bibig namin, O Diyos, sa aming mga kaibigan, sa aming po mga kapitbahay, sa aming po mga katrabaho, sa aming po mga kaklase, Lord, mga kapag-anak. Lord, patawarin mo po kami, O Diyos. And Father, I pray, God, punuin niyo kami minsan pa ng pagmamahal niyo po sa aming po mga puso, Panginoon. Lord, I pray, God, tulungan niyo kaming totoo namin kayong mahalin, hindi lang po yung pagmamahal sa labi, kundi po yung pagmamahal po sa puso. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. For the very last time, let's sing the song, let's sing the chorus part. Awitin natin habang nakataas yung kamay natin, gawin natin tong panalangin sa Panginoon. As we end, hallelujah, Jesus. Father, we worship you. Amen. Sabihin natin ito sa Panginoon. Habang nakataas yung kamay natin. Sa habang panahon, Siya nga po, O Diyos. Siya nga po. Siya nga po. natatanging kayamanan kong ikaw ay Yes, sambahin. God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Tunay nga po na dinggin niyo yung aming pong panalangin, dinggin niyo yung aming pong pagsamba sa iyo, dinggin niyo po yung mga inawit namin na, Lord, na nagmumula sa aming pong mga puso. Father, Lord, it is our desire, Lord, na mahalin kayo. Lord, na hanggang sa huling hininga ng buhay namin, Panginoon, tulungan niyo po kami na mahalin kayo ng lubos, O Diyos. Aming Ama, salamat po at Lord, pagpalain niyo kami maging sa aming pong pag-uwi. Ay Lord, gabayan at ingatan niyo kami maging ang gawain po sa pandi mamaya. Lord, we commit this service unto you, Lord. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin